Hey, what's up? It's Chris Dan Airsoft. So another day, another video na naman tayo ngayon. So sa video na to, pag-uusapan natin kung sulit nga ba ang budget meal na gas blowback pistol, airsoft pistol na specifically ENC na brand. So dito sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga maaaring ma-encounter nyo sa isang budget meal unit. Then i-review ko na rin siya dahil naka 4,000 shots na rin akong gamit tong unit na to, more than 4,000 shots. Then dalawang green gas na bottle na yung naubos ko. So yun, pag-usapan natin to. Let's go! So unang-una nga pala, ito ay Glock 19 Gen 5 ng ENC. So yan, ang quick specs nga pala na itong unit na to is metal lang slide, may threaded outer barrel, polymer ang body, ang magazine is full metal, base plate nya is plastic din, front and rear sight, okay, plastic din siya. Then the rest, itong mga small parts is halong metal na rin siya and polymer. So hindi siya naka fixed barrel Then yan, naka outer barrel, threaded outer barrel. Then ang loob niya is normal lang na loading nozzle. Then sa loob naman niya, nothing special because dahil yun nga, budget meal lang din siya. Yun yung pinaka quick specs din na itong unit na to. Then ang magazine capacity niya is 20 rounder magazine, pero yun nga, pag ako yung tatanungin, hindi ko siya sinasagad kasi mas pwersado yung spring niya, then mas pwersado rin yung maglip. So punta na tayo dun sa topic natin today, is kung sulit nga ba ang ENC na brand Glock 19 budget meal na GBB pistol. So far sa naging experience ko, 4,000 rounds, more than 4,000 rounds ko na rin siyang nagamit. Then dalawang bottle na rin ng green gas na Pop Dino yung nagamit ko sa kanya. Wala akong issue na na-encounter sa kanya bukod sa magazine. So yun nga pala, i-explain ko. After 4,000 rounds na paggamit dito sa unit na ito yung mga minimal na may experience nyo. Meron mga scratches, fading na mga paint, yan. Then yung una nga palang nasira is itong pinaka BB follower, kasi ito talaga yung pinaka prone laging nasisira dyan. Kasi once na pag binaba nyo yan, then nabitawan nyo, bumangga dito sa may bandang part na to malapit sa maglip, yan, ayun yung nagkokos ng pagkaputol. So ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang siya ng maliit na butas para mas madaling ng kuko ko yung pagbaba ng BB follower. So far yun lang yung naging pinaka issue niya after the 4,000 rounds, pero nasa user din naman yun. Yun nga, sabi ko, pagkakamali ko rin yun, nabibitawan ko to biglaan, kaya siya bumabangga dito. Then may times din siya na dito sa kanyang O-ring, yan, dito sa inlet valve niya, may time na sumisingaw siya pag hindi tama yung lapat ng green gas. Then sa outlet valve niya naman, wala naman ako naging issue after 4,000 rounds. Sa gas route niya, wala din naman ako naging issue, okay na okay. So yan, wala tayong naging problema dyan. Next naman, dito sa pinaka unit, dito sa mismong unit naman, ang pinaka naging issue lang niya is yung paint. So napaka normal lang nito, yan. Actually normal pa yan ano talaga to, yung tong unit na to is talagang haraba siya sa akin. Araw-araw ko siyang ginagamit pang shooting ko sa araw-araw. Sa laro hindi ko naman siya masyadong nagagamit pero more on as in backyard shooting everyday talaga. More than 100 shots ako everyday. Then ito, meron kasi akong nilagay dito na
red dot dati, mali yung pagkakalagay ko kaya nagkaroon ng marking ng screw. So dito naman sa trigger niya, wala naman naging problema, walang lumuwag na spring o kung ano man. Ganon din sa mag-release niya. Sa slide release niya, sa slide stopper niya, wala rin naman ako naging issue so far. Yun nga, sabi ko naka 4,000, more than 4,000 rounds na rin ako dito. Then yun lang yung pinaka ito lang yung pinaka naging ano ko, nagkaroon ng fading dyan, which is very normal yan sa isang unit. Then sa loob, kung i-inspect natin siya, meron lang siya dito sa mismong lower frame. Kung mapapansin nyo, meron mga gas-gas lang din, which is normal nga yung wear and tear na tinatawag natin. Yan. Sa mismong hammer set ko dito, wala din akong naging problema, lahat siya okay, pati rin dito sa spring na nandito. So yan, yun yung pinaka unit. Yan nga pala, kung mapapansin nyo, medyo malangis siya. I mean, talaga kasing itong unit na to, every time na ginagamit ko siya, siguro twice a week or once a week, nililinis ko talaga siya. Tinatanggal ko yung luma niyang silicone oil, then papalitan ko ng bago. Siguro kaya din siya tumagal dahil yun nga sa pag-aalaga pa rin ng unit. Sa pag-aalaga. Yun. Next naman dito tayo sa slide or dito sa assembly ng pinakataas ng unit. Ang naging observation ko lang dito is minimal scratches lang din naman dito sa may assembly ng outer and inner barrel. Yan. Which is normal lang naman din. Wala naman akong nakitang any crack or pingas dito, which is very normal lang naman yung gantong mga scratches sa paint and mga fading. So walang problema dyan. Ang napansin ko lang sa kanya, may time na yung hop up niya is gumagalaw. May times na mi-misalign yung sa hop up niya, kaya kailangan ko pa siyang i-adjust. Yan. Then dito naman tayo sa mismong loob niya. So dito sa mismong blowback housing niya and loading nozzle niya, nung binuksan ko siya, wala akong nakitang any crack sa loading nozzle or scratches, which is magandang sign yun dahil sa halaga na budget mill na gas blowback pistol, tatagal siya. Pero yun nga, sinasabi ko, tatagal lang isang unit o tatagal lang kahit anong airsoft sa pag-aalaga o sa klase ng paggamit ng user. Yun. So yan, ito na yung pinakaloob ng unit ko after 4,000 rounds. Wala akong naging problem dito. Okay na okay ang loading nozzle. So yun. So ang review ko naman dito sa unit na ito, sa Glock 19 ng ENC, is sulit na sulit siya para sa presyo niya, para sa quality niya. Okay na okay siya. Kasi kung ikukumpara siya, halimbawa bibili kayo ng, kung magsisimula pa lang kayo tapos bibili kayo ng mahal agad, wala namang problema dun. Pero kung halimbawa gusto nyo lang itry muna ang hobby na airsoft and balak nyo is mag-start sa budget muna, mas okay. Kasi dun mas ma-familiarize kayo kung ano yung mga dapat gawin. So yun lang. Ang pinaka hatol ko dito is sulit siya. Then yun nga yung lagi ko sinasabi, hindi naman porque made in China ang isang unit or kung saan man siya gawa, nasa pag-aalaga ng user yun kung paano niya mapapatagal. Then yun nga, sa next video natin ituturo ko kung paano i-maintain ang isang gas blowback pistol, kung paano nyo mapatagal ang isang unit. So yun lang, thanks for watching. Thank you.